Okay, welcome. Dahil sa lakas ng ulan, kaya ayan, tignan natin yung stone sign marker. So curious ako sa nag-comment na pwede ba daw di pwedeng gawing stone map ang ganitong klaseng marka dahil hindi siya permanent. So tatanungin kita, boss, bakit, anong dahilan mo bakit di pwede na maging stone map ito na di naman permanente na nakaposisyon? Maliit lang yung bato at hindi malaki, kaya ibig sabihin siguro mo kaya di permanent kasi maliit lang, pwedeng maigalaw ng tao. So ito yung isa ka patunay na estratehiya ng mga sundalong Hapon para hindi mo matukoy yung saktong prospect na pinagbaunan kung sakali mayroon kang matunton kagaya nito na legit, masasabi nating legit dahil gaya nito may accurate siya sa marker na tinutukoy natin, kaya pwede siyang gawing stone map dahil isa sa pinaka the best na estratehiya ng mga sundalong Hapon o kahit Korean engineering. Gumagawa sila ng ganito para hindi mapaniwalaan ng tao, pero kung tutusin pwede siyang gawing stone map, basta ang importante kahawid lang yung parehong area, shape ng mountain o lugar at saka sa bato. Ganito siya. Ang prospect ko nga dito na prospect na treasure deposit ay ito, mga rectangle. Isa, rectangle, at ito ikalawa. Ito yung katatlo, malaki dito. Kaya tatlong deposito. Ang kinukunan ko ng measurement ito siya mga boss, ang kahawid. Ito yung diamond na bato o na formang D, ito siya. Ito at ito din yung formang D. Yan. At ito pa rin yung isa. Formang D. At ito ay malaki. Malaki lang siya. Pero kung titignan mo dito, heart sa loob ang ukit. Tapos letrang D din siya kung dyan mo siya titignan. Ngayon yung pattern niya, ito yung bato na bali sa bato na to, ito yon siya. At saka yung pattern halos kawid lahat, kinuna natin ng degree, kita nito yung angle position niya. Ayan, ito at saka dito, at itong deposit ito siya, ito tatlo. Yan yung tatlong prospect na deposito. So pattern siya sa triangle, pattern ang pagkalagay triangle. At saka itong basa ko, iba ito sa ibang nagre-remap. Maraming paraan sa pagre-remap, pero ito lang yung nag-iiba sa lahat ng mga nag-YouTube. Sinishare ang kalaman. Kita mo dito, ito yung prospect na deposito at saka ito. Sa nakita nyo dati na unang remap ko, yun unang paliwanag ko nito, ito yung prospect na diamond type o litrang D na bato. Ang deposito, dito yung banda ang south, dito banda yung north. Ito yung kaling ka sa bato na D na may pagka diamond, pointer travel niya north alignment 360 degree. Yung prospect na deposito. At saka dito, binaliktad dito. Dito din yung deposito sa north. Dito ngayon, sa north na banda, dito na parte, kung ibase mo to north to south. So, ng dalawa. Ito na ngayon yung bato na ngayon. Tapos ang prospect treasure is nasa 180 degree pointer to south. So binaliktad ang dalawa. So ito ngayon, dito natin mahanap kung sa dalawa walang bato na tinutukoy kagaya nito, kundi ang tinutukoy dito is malawak. Ibig sabihin sa malawak,
pwedeng dito yung prospect deposito, pwedeng dito. Pero kung titignan mo sa ilalim, rectangle yung pagkabaon. Dito si babaw, tignan mo, heart na may pagka D ang shape dito. Kaya medyo kamalilito nito kung malawak. Pero kung makuha mo yung tansya ng lawak dito, gilid to gilid, alam mo na yung kung saan ang sentro o anong lawak ng trabaho ng sundalo nga po dati. Ngayon, ito yung prospect deposito. Kita nitong D rito. Ito yung mga bato na natunto natin. Ito yung kibali, kinunan ng measurement natin gamit ang kumpas at saka dito sa isang bato na nagpoint din dito. At saka ito sa bato na to at ito ang D, alignment siya at saka dito. So ibig sabihin itong prospect natin na bato dito, pointer to dito at dito ay alignment siya sa 95 degree, 95 to 100 degree alignment siya. Galing dito align siya itong tatlong bato. Ito yung nagbibigay guide. Kung hindi to nakita mga bato dito sa actual paglinis ng masukal na area na to, hindi matutunton ang pinaglalagyan. Kaya inulit ko to kasi sa mga nag-comment. At saka bibigyan ko ng saktong sentro talaga. Kasi test dig lang yung ginamit namin dyan. Pero kung may makuha kaming stone sign marker sa ilalim, tumpak na. Kasi sa totoo lang, kahit na tumbok ko na to, nakakulangan pa rin ako. Kailangan na mayroon kang 100% solido na dyan talaga. Ito nasa 70 to 80% pa lang yung tansya ko. Ang hinahanap namin dyan ang tunay na marker, bato. Dahil sa lawak na to. Ito kibali banda yung trinabaho namin. Kaya tignan mo yung pattern, papakita ko sa inyo. Nakunan ko siya ng degree sa kumpas. Grabe. Kung hindi ito legit, tignan mo yung pattern ginawa ng sundalo nga po. Bali dito tayo mag-base, dito tayo magsimula. Ito siya is itong bato, ito. At itong sa gitna at ikatatlo ay ito siya. Yung main, ito at ito. 95 degree yan, alignment. Yan. Yan siya. Tignan mo yung pattern na ginawa nila. Dito, at dito at dito. Tignan nyo yung dalawa rito. 310 degree yan. 310 degree. Kaya tignan nyo. 310 degree. Ayan. Ayan, kita nyo na. Pagkatapos, kita nyo rito ito yung 310 degree. Oh. Para maintindihan nyo boss ha. Ito yung 310 degree. Na mali yung turo ko. Ito yung 310 degree. 310. At ito ngayon, ito yung 140. 140. At saka ito. Tingnan nyo dito ito. Yan. Ito yung 140. Ito ngayon yung parehong angle. Ganyan yung gawa ng pattern nila. Kung hindi mo to alam, matatawag mong manilito ka talaga sa sinasabi ko. Ngayon, kita mo dito yung 90 dito, tapos mayroong 90 dito. Ang tinuturo na sa sinasabi kong 90, galing dito, papunta sa bato, sa prospect ratio deposit, nag-align yan ng 90 degree east, at saka ito is 90 degree east. Kaya makita mo dito yung 90 ito prospect deposit at dito deposit ang tinatansya. Yan yung pagkatrabaho nila. At saka 360 degree alignment south to north, 360 alignment south to north, 360 alignment south to north. Yan yung pagka solid na trabaho nila. Grabe. Masasabi mong legit.